Hello guys! Nandito na ako sa Canada. Nandito ako sa Halifax, Nova Scotia, Canada. Bali, in-invite ako ng bayaw ko, ng brother-in-law, tsaka sister-in-law. Anyway, thank you sa pag-invite. At least, yung pangarap kong papunta sa Canada, ito na. Visit visa lang yung visit visa. Share ko lang yung naging experience ko sa immigration kasi yun yung trending sa YouTube. So, ano ba yung mga katanungan sa immigration? Sa part ko guys, napakabait ni Lord. And bali ganito yung nangyari. Kasi nga, bago ako umalis, daming sabi-sabi tungkol sa immigration. So, nag-search ako, nanood ako ng YouTube. Yun nga lang, may mga na-offload daw. So, ang ginawa ko, nanood ako, yung mga question na pinaghandaan ko, yung mga ganon, yung mga papeles, niready ko. Ang dami, as in, ang kapal ng mga papeles ko, guys, pero ang bait talaga ni Lord sa akin. Bali, ganito yung nangyari. First time kong magbiyahe pa-Canada, so kinakabahan ako syempre, lalo na wala akong idea paano yung sa NAIA. Sabi nila medyo maselan daw doon. So, Terminal 1 ako. So, pagpasok ko, ang aga ko, bali 10:05 yung flight ko. So, ang nangyari, umalis kami ng alas 2 kasi 2:30 ang alam namin sa bus. Nag-bus lang kami kasi mas mabilis, mas mura, yung mga ganun. Point to point, nasa Pampanga kasi ako, to Manila. So, dumating kami doon. Kaso, alas 3 na nakaalis yung bus pala, nag-iba. So, pagdating namin doon, kagad na akong pumasok. Pagpasok ko guys, naghintay pa ako. Kasi nga, hindi pa naka-open yung yung sa check-in. So, nag-check-in na pala ako agad yung asawa ko kasi check-in na lahat. Okay na ako lahat. So, ko na lang yung bagahe ko. Kaso, naghintay pa kami ng konti. Kaya kumain muna kami ng biyanan ko sa Jollibee. So, after nun, nung pumasok na ako, hindi pa rin na-open. Dapat pala pumila na ako agad dun sa may pila habang hindi naka-open. Kaso yung nangyari, naghintay ako. Yun yung first time, dapat pipila ka na agad. So, pumila na ako habang hindi pa naka-open. Pero mabilis naman once na na-open eh. Kaya okay lang. Yun. Siyempre, may mga nakilala na ako. Alam mo naman ako. Friendly. So, nung nakipagkilala ako, yun nga, kasabay ko siya hanggang Japan. So, hindi na ako gaano kinakabahan pagdating sa Japan. So, ayun nga, ang bait nung natsyempohan ko, yun, na-check-in ko lahat ng bagahe, nagbayad ako ng tax, tapos, ready na daw ako, go na ako sa immigration. So, pagpasok ng immigration, medyo kinakabahan na. Tapos, kasama ko si Lola, 72 years old siya. So, syempre siya, senior citizen. Pero kasabay ko siya pagpasok sa immigration. Ang technique ko, guys, titingin ako ng itsura nila. Pipila ka kasi yan, ilang pila din yan, no? Ang technique ko, pinuntahan ko tinignan ko kung sino yung may mabait na itsura, tsaka kung sino mas mabilis. Pero dun sa pila ko, madaming nakapila. Tapos sabi ko kay Lola, dahil mukhang mabait yung napili ko, sabi ko kay Lola, dito na lang tayo. Hindi, mahaba ng pila dyan. Hindi, dito na lang tayo, sabi ko. Pero yun siya, dahil senior citizen, ayun, nakahanap siya ng pila. May sarili pala silang pila. So ako, tinagaan ko guys, kahit mahaba yung pila doon, dahil gusto ko maamo yung itsura niya, maganda siya, pero maamo yung itsura niya. Tapos, yung mga interview niya, ang bilis lang. So, ayun. Nakapila akong ganyan. So, yung nangyari, ang bilis naman. Nung ako na, ako na. Yung tanong niya sa akin, unang-una, saan daw ako pupunta? Ako na, syempre, no? Pero confident naman ako, may mga dala akong papeles. Tapos,
Tapos yung mga sagot ko, alam ko naman kung ano yung mga sasagot ko. Basta kung papauwi na ako ng 1 month, hindi uwi. May pabalik naman akong ticket na sabi ko sa kanya, tinanong niya din yan. So, pagka tawag niya sa akin, guys, talaga yung mata ko talagang kahit gusto kong umiyak kasi before pala yon, insert ko lang pala, before yon hindi ako umiyak. Kahit gusto ko nang umiyak kasi iiwan ko yung 2 anak ko, hindi ako umiyak kasi 1 month ka lang dun, iyak-iyak ka, mga ganun. Diba dapat ipapakita mo talaga sa immigration na hindi ka, na kailangan mong umuwi ng, uuwi ka talaga, hindi ka mag-stay dito. So, yun. Na-insert ko na talaga yan, no? Hindi ako umiyak. So, yung mata ko, okay pa. Pag tawag sa akin, talagang nakatingin ako sa mata ng tapos nag-smile na talaga ako. Ganon. Nag-smile talaga ako para makita niya ako. Tapos pag ka, good morning, ma'am. Sabi ko. Tapos sabi niya, visit visa po. Visit visa? Opo. So, sabi niya, sinong pupuntahan mo doon? Brother-in-law ko po. Talagang tutok na tutok ako sa kanya. Yung mata ko, hindi ako gano'n kumurap-kurap na gano'n. So, sabi ko, brother-in-law ko po. Medyo na gano'n siya. Siyempre, nakita ko siya, brother. Nandun ba yung asawa mo? Wala po. Anong gagawin mo doon? Ganon, Tagalog naman, guys. Kaya huwag kayong mag-alala. Tapos, sabi ko, nanganak po kasi yung sister-in-law ko. Mas close na close po kasi kami noon, sabi ko. So, gusto ko pong makita yung anak niya. Ganun lang kasimple. Direct to the point lang kayo. Huwag ka nang, kasyo, gano'n, ito yung niya. Huwag kang mag-una. Kung ano lang tatanong niya, yun lang yung sasagutin mo. So, tapos, sabi niya, may invitation ka ba sa kanila, galing sa kanila? Opo. Okay. Hindi ko kaagad binibigay. Siyempre, hindi naman niya tinatanong. Pwede kong makita? Opo. Kinuha ko. So, medyo natagalan ako kasi tinanap ko muna yung invitation. Tapos, pagbigay ko sa kanya ng invitation, binasa niya. So, nakalagay dun sa invitation na, yun nga, in-invite nila ako, pero nakalagay na, hindi ako mag-e-exceed dun sa visa, sa expiration ng visa ko. Basta, kasi may mga anak ako dito na nag-aaral, tapos may negosyo kami dito. So, di ba, tapos, anong ginagawa mo dun sa, may negosyo kayo sa Pinas? Sabi niya, dito? Sabi niya, opo, bali, may boutique po ako, yung Tinlobi Boutique, yun nga. Sabi ko, ayun lang, basta hindi naman ako hiningan ng, dala ko kasi yung permit ng Tinlowi, ng DTI. Yan, may akong dala as in. Sa asawa ko, yung mga property namin, yan, niready ko lahat yan. Kaya lang, wala naman silang tinanong. Siyempre, hindi mo naman ibigay, no? Yun na yun. Tapos sabi niya, okay, sabi niya. Tapos pinicture niya ako, okay na lahat. Tinatakan na binigay na yung passport ko. Tapos, grabe kayo, sobrang sayo ko, nalampasan ko yung immigration. Ayun, pagkalampas ko ng immigration, doon na ako nalungkot ng konti kasi nga, nakachat ko na yung asawa ko, yung mga anak ko daw, namimiss na ako, yung mga ganun. Ayun, yun lang naman yung nangyari sa immigration, guys. Tapos, doon na, nakalipad na akong papuntang Canada. Yun lang naman. Sa ngayon, abangan nyo yung mga adventure ko dito sa Canada. Thank you so much. Bye!